Hello, Virgo. Salamat sa pagbisita at salamat din kung hindi nyo first time kayo'y nagbabalik. Salamat. Agad-agad kuha tayo ng card. Pre-shuffled na ito. Okay. Uy, Death card. Of course, kung madalas po tayo nanonood ng tarot reading, alam natin na ito ay walang kinalaman sa um, may mamamatay sa buhay. Yung iba natatakot sa tarot dahil sa mga cards na katulad nito, pero ito po ang, ewan ko ba bakit gusto din kasi nilang nilalagay yun. Bawa yan, may skull pa. Ang ibig sabihin ng death para sa akin ay kung i-interpret ko palagi ang death, ito ay isang positibo na mensahe dahil ibig sabihin merong mga bagay na marirealize mo na hindi na belong sa buhay mo. So tatanggalin mo na yon. Death of an old self, yun ang death. Transformation. Maaari din na may Scorpio ka sa charts mo, pero pwede rin na made ka deal ka na Scorpio. Pero ang card na to para lumabas na first in your reading, ibig sabihin core energy. Ang intention ko, ang kukunin natin dito sa deck na ito ay core energy. Merong mga bagay sa buhay ni Virgo ngayon ang siyang ile-let go niya na. Ang siyang hahayaan niya na makapagpabago. May magbabago sa buhay ni Virgo ngayon. Ngayong buwan, maaaring, yun nga, sabi ko, death of an old self, pwedeng death of a relationship, pwedeng death of a limiting belief, meron kang pinaniniwalaan noon na um, dahil sa tindi ng paniniwala mo doon, nalilimitahan na yung paniniwala mo sa sarili at nalilimitahan na yung kilos mo sa day-to-day, sa apang araw-araw na ganap sa buhay mo. So, pwede din na death of uh, na-outgrow mo na yung mga tao, death of a friendship, pwedeng ganyan. Pero, ewan ko sa ibang readers, pero para sa akin, wal, walang sino man na reader. Unpopular opinion to. Hindi ako para makapagsabi na may mamamatay para sa around you. Kaya I never saw death card as may mamamatay. I never saw tarot din as panghuhula. Ito lamang ay gabay kung paano ka magre-reflect sa pang-araw-araw, kung paano mo gagamitin ang buwan na ito, lalo na ang November, Scorpio season. Maaari din na dahil death yan, Scorpio season ngayon, ay ito ang panahon para i-reassess um, yung mga bagay na nanatili pa sa buhay natin na hindi naman nagdudulot ng improvement sa ating buhay. At maaring you would stick to your guns. Ganun. Ganun. Maaaring may challenging na decision, may kailangan pagdesisyonan this November. At susubukin nun ang long-held beliefs mo. Dahil ito ang core energy mo at sinabi ko na rin kanina na death of an old self, death of an old belief system. Meron kang pinabibilangan na let's say grupo, pwedeng religious group, pwede din na barkada mo, at na-outgrow mo na itong mga tao na to. Ang sign na maaaring makapagpakita sa'yo na kailangan mo na silang layasan. Kailangan mo na silang i-let go. Dahil nga nag-outgrow mo na sila, ay parang dumadating na sa punto na kailangan mong mag-explain ng sarili mo, kinakailangan mong patunayan ang iyong mga desisyon. Pwede din na itong traditional grupo na ito ay pwede din na uh, kapareha siya ng Scorpio yata yun na reading. Baka may Scorpio ka sa charts mo since death din yung lumabas sa'yo. O meron kang kadil na Scorpio, baka gusto mong panoorin yung Scorpio na reading. Itong grupo na to na may traditional na belief system ay pwedeng pamilya ng partner mo, pamilya ng asawa mo, pwedeng ganyan, pwedeng barkada din ng asawa mo. You thought you belong or yung kakala mo nung una ay gusto nyo ang isa't isa at parehas kayo ng opinion sa mga bagay-bagay, pero na-realize mo na bakit lagi ka nag explain ng opinion mo, lagi kang you feel like kailangan mong mag-explain sa kanila.
pero hindi naman necessary. So, maaaring sila yung grupo na na-outgrow mo na. Pwede din na yung high school friends mo, ganyan, college friends mo. Hindi na kayo parehas ng, o tingnan mo, alam mo, Scorpio yun, alam ko, may Queen of Swords din siya. Parehas kayo. Ang core energy niya, Queen of Swords. Meron sa buhay mo air sign, Libra, Aquarius, Gemini. Kung hindi, tapon nyo lang yung mga hindi naka-resonate sa inyo. Hindi kailangan na merong, like, alam mo ito, kasi typically air sign to. Aquarius, Libra, Gemini. Huwag niyo hanapin yung mga tao na Aquarius, Libra, Gemini sa buhay niyo. Si sinabi ko Aquarius, Libra, Gemini, maaari yung iba sa inyo kasi general to eh, maraming nanonood. So, maaaring meron nga talaga Aquarius, Libra, Gemini. Pero kung hindi kayo nakaka-relate dun, tapon niyo lang 'yon. Okay lang 'yon. Okay lang kung itong reading na to hindi mag-resonate sa inyo, pero naniniwala ako meron dahilan kung ba't kayo napadpad dito at maaring iyon ay dahil sa oracle card. Tingnan mo, bottom of the deck pa, oh. Allow anger. Meron kang grupong kinaiinisan ba? At pinipigilan mo yung sarili mo na mag-lash out? Pinipigilan mo yung sarili mo na mag-bitches kumbaga. Pinipigilan mo yung sarili mo na maging honest, maging brutally honest, maging brutal, maging mag-real talk sa mga tao. Kasi maaaring natatakot ka dahil baka i-unfriend ka nila or natatakot ka na i-judge ka in a way na hindi hindi respectful ba? I-judge ka in a way na yung mamatahin ka, yung ganon. So, may mga enerhiya na alam mo yung parang nililimitahan ka, nilalagay ka sa loob ng box, may definition sila kung sino ka as a person. At dun ka naiinis. At siguro yun din yung dahilan kasi iba na yung pananaw mo. Maaaring kaibigan mo pa rin sila, mahal mo sila, pero it doesn't necessarily follow and it doesn't mean na just because mahal mo sila o ginagalang mo sila as a person, ay parehas na rin kayo ng opinion sa mga bagay-bagay. Siguro napapansin mo na medyo parang mas liberal on the liberal side ka o pero pwede din na baliktad, energies can be interchangeable. Pwede din na sila yung masyadong liberal, ikaw traditional yung prinsipyo mo o ah, paniniwala mo sa buhay at hindi na kayo nagtutugma sa mga tao sa paligid mo. Itong mga tao na ito, maaaring yun nga, barkada mo, pamilya ng partner mo, pwede ding pamilya mo, na-outgrow mo na sila at parang ikaw tong gusto mo na silang sigawan kasi pwedeng sobrang judgmental, intrimitida, pakailamera. Kailangan mo i-explain yung sarili mo, kailangan mo i-prove yung sarili mo sa kanila. Pero deep inside of you, alam mo na walang need. O kaya yung iba mong kaibigan, siguro sinasabi sa'yo na walang need na mag-explain ka ng sarili mo. And so that is the death of the friendship. That is the death of the relationship. Mamamatay na yung relasyon na yan, hayaan mo na lang. Yan yung core energy. Siguro napapansin mo din na parang naiipit ka sa mga sitwasyon na hindi mo naman kailangan maipit. Halimbawa, may desisyon na ayaw mo lang gawin, pero dinajudge ka nila kasi yun yung desisyon mo. O kaya ang dami na nilang, they look down on you as if na yung, let's say, trabaho ang basehan ng iyong pagkatao, yung mga ganon. So, konti na lang ay susungitan mo na 'tong mga 'to. Puwede din na tinatarayan mo na sila, nagtataray ka na kasi nga, ah, nagtataray ka na at naiinis na sila sa'yo. Simply because nagtataray ka na kasi parang hindi ka na interesado makipagbalitaktakan sa kanila. May iba ka ng, interes kumbaga at wala, sadyang nag-grow lang si Virgo. Puwede din na sobrang judgmental sa'yo ng mga tao, gusto mo ng kumawala, gusto mo ng lumaban, kasi sobra na yung pang-aapi or pambubuli nila sa'yo. Yung may gano'n na sitwasyon ako nakikita. Standing your ground, may mga manipulative at traditional na tao sa paligid mo or grupo na parang kinokontrol nila kung paano ka mag-isip o sinusubuan ka, putting words into your mouth. Anong ibig sabihin nun? Meron kang sariling opinion, no? Yung opinion nila ipupush nila sa'yo na dapat yun yung tamang opinion.
At parang sa'yo, parang may mali dun, hindi tama na ganun ang dynamics nating dalawa kasi meron akong sariling opinion at naiinis ka na dun sa mga tao na pinipilit sa'yong mag-isip, pinipilit na mag-isip katulad nila. So, pwede din ito na ano mo na parents mo. Um, Ito ay enerhiya ng isang taong earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Ikaw yon. Pwede ding may ka-deal ka, may kausap ka, may part ng grupo na judgmental na Taurus, Virgo, Capricorn. Pero sa reading mo, ay, malakas yung kutob ko na ikaw to. Merong grupo, yun nga, traditional na grupo. 'Di ba sabi ko kanina pwedeng energies are interchangeable. Pwedeng ikaw yung traditional, tas may grupo or whatever, family, barkada na liberated at hindi kayo tugma ng pananaw. Tapos yung grupo na yun pinupush sa'yo kung ano yung dapat na opinion. Pwedeng ikaw yung liberated, pero pwede din silang traditional. Pero regardless kung nasaan ka, yung grupo na yun, hindi mo nakasundo ng kung paano mag-isip ng values in life, na outgrow mo na sila. Pwede din sila yung naka-outgrow sa'yo, pero feeling ko ikaw yung naka-outgrow sa kanila kasi yung core energy mo, death, may pagbabago sa buhay mo. Pwedeng naging liberated ka na mag-isip to, itong grupo na to, parang hindi na align kung paano sila mag-isip sa'yo. Pero, gayon pa man, pinipilit pa rin nila na mag-isip ka ng gantong way kasi ganto tayo, ganto kami, ganyan. Ikaw, talagang ayaw mong mag-take ng risk. Do not mean that negatively. Ayaw mong sumunod kasi may mga tao na tinatry kang impluwensyahan. Pwede din na may mga tao na tinatry kang kontrolin. Pero ikaw, deep inside your heart, ayaw mong mag-gamble, ayaw mong mag-risk, ayaw mong pumunta sa path dahil lang sinabi sa'yo na yun ang gawin mo. Gusto mong sundin ang kung ano man yung nasa isip mo, kung ano man yung nasa utak mo. Pero sobrang lakas ng force nila na pagsabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, na iirita ka na at gusto mo na silang tarayan. Ganun. Baka nga tinatarayan mo na natatarayan mo na. Kasi nga, yun nga, maraming pakialamera sa paligid. Maraming nakikialam sa paligid. At hindi ka na natutuwa sa enerhiya na iyon. Kasi it's not the kind of energy na you want to live your life with. Wala akong nakikita dito na stress. Ang nakikita ko lang yun nga, transformation. Wala din ako nakikita dito pag-alis. Pero ang nakikita ko, yung standing up for yourself. Yung having the need to explain yourself, having the need to stand your ground. I am good enough kasi nandito ako by merit. Kaya wag mo sabihin sa akin na hindi ko na-earn itong pwesto ko. Kung sa work-related ito, maaaring nabubuli ka sa work or maaari din na masyadong malakas ang mga impluensya ng mga tao sa trabaho. Tingin ko once na i-express mo ang sarili mo at maging totoo ka sa sarili mo, mas may pagbabago sa buhay mo na makikita mo. Magkakaroon ng delay. Halimbawa, may gusto kang mangyari, no? Gusto mo nang umalis ng trabaho mo. Madidelay lang yung pag-alis mo habang um, ine-entertain mo pa tong mga tao na to na wala namang ibang alam kundi makialam. Daming tao sa paligid mo, puro court cards ka, oh. Court cards. Pwede din na yung boss mo na dating kasundo mo mag-isip, parehas kayo mag-isip. Ngayon parang pati sa kanya na iirita ka na kasi meron na, hindi naman sa gusto mo na kampihan ka, no? Pero masyado na siyang hindi na fun as it used to be yung relationship niyo. Maaaring yun nga, nabubuli ka sa work or merong unfair conditions. Kung work ito, regardless, kung work or kung love situation, merong you are partnered or merong kang nasa sitwasyon ka na may kinalaman sa relasyon na pwedeng sa boss mo, sa colleagues mo, o pwede din sa personal as in love life mo.
isa din sa connection na yon ay may controlling attitude. Gusto niya na isubo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, sinasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, at ikaw naman, siguro nasanay siya na sumusunod ka sa kanya, pero dumating ka na sa point na parang hindi ako para sabihan kung ano yung dapat kong gawin kasi meron ako sariling utak. Maaring yung iba sa inyo, tinatago yun, hindi ini-express. So, habang hindi mo ini-express, kinikimkim mo lang, sasabog na lang yan, girl. Pagsabog niyan, burn bridges na. Merong, hindi na equal ang power relations ng relationship kung nasaan ka man, anumang relasyon ito. Unequal power relations, kung hindi ka nabubuli, nakokontrol, namamanipula, pwede din na ikaw yung bigay ng bigay at receive na ng receive yung kapartner mo or yung karelasyon mo. At hindi siya equal. Hindi, kung ikaw ay, halimbawa, 90% ang binibigay mo na effort, siya 10% lang, or 0%, as in wala, ikaw lang yung bigay ng bigay, and nahihiya ka pa na ikaw yung tatanggap, o nahihiya ka manghingi, nahihiya ka mag-receive. So itong partnership na to ay hindi na balance. Nagiging unfair na ang sitwasyon. Dahil unfair nun with this core energy here, I strongly feel that ito na magsisimula na ang transformation mo. Magsisimula na ang death ng relationship na to. Yun nga sabi ko kanina, wala akong nakikita na aalis. Wala akong nakikita na mag-iibang landas or new beginning na bubuksan na ang bagong chapter, to turn na ang leaf. Ang nakikita ko pala ngayon is resistance. Yung mga card mo. Resistance, annoyance, frustration, um, yung lagi mong pinaglalaban yung sarili mo, standing your ground, kailangan mo pang patunayan kung ano yung opinion mo, yan ang maaaring maging cause ng iyong burnout. At injustice, lack of harmony, controlling, yan ang mga enerhiya na nakukuha natin dito. Tao na magaling mambudol, not necessarily as in budol as in scam, as in smooth talker. Bawa, meron kang meron siyang nagawang mali, magsusorry siya, tapos parang susuyuin ka niya, la-love bomb ka niya, para lang magbago ng isip mo, para lang mapatawad mo siya agad. At ikaw naman tong si papatawarin mo siya agad. Pero as days go by, parang palagi na lang ganon. So parang nauubos ka kasi nga hindi na balanse yung give and take sa kung anumang relasyon ito. Relasyon pwedeng sa katrabaho o relasyon pwede din sa love life. Pero pinakamalakas, natapos na natin ang iyong spread, pero pinakamalakas pa rin yung pagbabago, transformation, may mamamatay. Death of an old self, it's either, yun nga, mamamatay ang old belief system mo na ikaw yung bigay ng bigay, na healthy pala ang bigay lang ng bigay. Kasi yun ang love language ko, bigay ng bigay. Nope, kailangan balance. Kung in as much as you give, kailangan marunong ka mag-receive. So yun, magbabago na yung pananaw mo doon. It's either that or death of an old self, death of a relationship, death of a friendship, kasi parang mauuntog ka, marirealize mo na parang shit. Napapagod na ako kaka-explain ng sarili ko. Napapagod na ako kaka-kim-kim. Hindi ko ma-express yung sama ng loob ko. So, huwag mo hintayin na mag-lash out ka na lang bigla at sumabog na lang yan. I-express mo lang kasi pag hinintay mo na sumabog yan, baka doon lang lalong hindi mag-work in your favor ang mga bagay-bagay. So, hingi tayo ng mensahe. Mensahe para kay Virgo. Mensahe para kay Virgo. Be yourself. Stay connected to your weirdness, quirks, and pagiging different mo, pagiging unique mo. Um, don't dim your light just to fit in the crowd, just to fit in the group. Huwag mong i-dim ang light mo. Kung weird ka, okay lang yan. Kung, yan, tingnan mo, very monstrous ang kanyang itsura, di ba? Pero once you embrace your monstrosity, no matter how that monstrosity looks like, ma-attract mo yung mga tao, yung tribe mo na katulad mo.
Hindi mo kinakailangan magbago para sa ibang tao. Kinakailangan mo lang show up as you. Kasi the more na show mo kung sino ka, the more na na-attract mo ang mga tao na katulad mo. The more na nagtatago ka ng kung sino ka talaga as a person, the more na kinikimkim mo, hindi mo na-express who you are. Self-restraint, ganyan magaling si Virgo. Very critical of the self. Nilalait muna niya yung sarili niya. Panlait sa sarili, Virgo. So, kung hindi ka kind, hindi ka mabait sa sarili mo, hindi mo ma-attract yung mga tao na parehas mo. Parehas mong weird din. So, iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita and see you soon. My name is A. Bye-bye.